Nako po mga kababayan, breaking news ito. Isang kilalang news anchor na si DJ Chacha. Binanatan itong si Saldico, mga kababayan, dahil sabi niya dito, no? Sabi ng abogado ni Saldico ay tila naaapi daw itong si Saldico. Nako, antindi naman ito ni Saldico, no? Siya pa yung api, mga kababayan. Siya pa yung piling api. Antindi mo. Ayan, mga kababayan, basahin natin ha. Sabi dito, Saldico, nakaramdam ng matinding pang-aapi ayon sa kanyang abogado. Wow, antindi. Sabi dito, ang pakiramdam ni Saldico ngayon, inaapi daw siya. Ha? Biktima ka raw? Kawawa naman, ikaw pa yung biktima. Ang nabaha sa Cebu at Bulacan, ang totoong nagdurusa. Totoo naman, mga kababayan. So basahin natin ang buong ulat dito. Ikaw pa ang piling api ngayon? Hindi mapigilan ang pagkamangha ni DJ Chacha at Ted Filon sa naging sagot ng abogado ni dating Ako Bicol Representative Saldico na nagsabing downtrodden umano ang kanyang kliyente. Actually, napag-google ako ani DJ Chacha sa sagot ng abogado ni Saldico sa tanong ng media. Downtrodden, pangmayaman na salita yan. Ibig sabihin pala, para bang api-api ka, napagsamantalahan ka, natapakan ng lipunan. Antindi, mga kababayan, no? Siya pa yung natapakan. Nakakapanggigil ng laman Talagang siya pa yung naapi Sa dami ng nagkikahos ngayon at talagang naghihirap, ikaw pa yung talagang api. Antindi mo. Sabi dito, hoy, nakakahiya naman sa mga namatayan kahapon. Sila ang totoong api. Ayan. Nagpatuloy si DJ Chacha. Sabi, ang pakiramdam ni Saldico ngayon, inaapi daw siya. Ha? Biktima ka raw? Kawawa naman. Ikaw pa yung biktima Ang mga nabaha sa Cebu at Bulacan, ang totoong nagdurusa. Ayan. Sa tono ng birong puno ng sarkasmo, sinabi pa niya, sinapian ako ni Cookie Monster sa sobrang awa ko sa kanya. Ayan, yung pera na dapat ginamit para sa flood control project na pampaprotection sana sa mga mamamayan, saan napunta? Saan napunta? Kaninong bulsa? Ayan, mga kababayan, talagang nanggigil din dito, no, si DJ Chacha dahil tila si Saldico pa dito yung api, mga kababayan. Di sana kung ikaw ang inapi, umuwi ka dito sa Pilipinas at yung mga paratang sa iyo ay sagutin mo, hindi yung nagtatago ka sa yung abogado, di ba, mga kababayan? Kaya talagang nakakagalit, kahit dito sa comment section ay talagang binatikos itong sinabi ng abogado ni Saldico. Ayan, sabi dito, deserve niya yan na mabash ng mga tao. Ayan, kailan ba naapi ang mandurugas? Ayan, sabi ni Virgilio Finalba. Ayan, daming galit din dito sa comment section, mga kababayan. Yan, sa post po ito na ng ang balita ngayon. Ayan. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan natin itong pahayag ni Senador Marcoleta, no? Patungkol nga ito sa paghingi ni Senador Marcoleta sa RTC, no, sa judge, no, ng kopya nung notaryo ni Attorney Espera, yung mga pirma, mga kababayan, para ikumpara nga yung isang ebidensya ni Senador Marcoleta para matapos na po tong issue patungkol na pinagbibintangan nila na si Gutesa daw ay nagpeke ng pirma. Kaso ang problema, mga kababayan, ayaw humbigyan si Senador Marcoleta.
Kaya galit na galit ho ito si Senador Marcoleta at tila ayaw sundin po no yung hiling ng Supreme Court na magbigay ng kopya. Mga kababayan, pakinggan nyo ho yung panayam dito at itong statement ni Senador Marcoleta, mga kababayan. Nyo naman, halos pareho. Again? Sa akin, na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya dun lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So, hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako parte sa case. Nakalimutan niya, senador ako ng Republika ng Pilipinas at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. So inutusan ko yung staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O, di ba? O, ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng, humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Nanotaryo nitong... ginrant ng ano. Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, blah, blah. That considering that the request is legitimate, your request is granted. O, di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin, tulungan nyo na yung clerk of court. Dahil punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ito yung gano'n, Supreme Court. Supreme Court na yung nag-utos, no, mga kababayan. Ayan, bawal daw. At talagang dito pa lang, mga kababayan, makikita nyo na mukhang... kasabwat din, mga kababayan, no? Itong gustong kunan ni Senador Marcoleta ng mga kababayan, nitong kopya, no? Sa akin palagay lang, mga kababayan, bakit ayaw nilang bigyan ng kopya, mga kababayan? Iyan na utos na nga ng Supreme Court, mga kababayan. Bakit antindi, mga kababayan? Talagang dismaya, no? Gusto lang naman natin malaman kung ano yung katotohanan dito. Tila parang may pinagtatakpan po, mga kababayan. Ayan, kita nyo dito, Gutesa Affidavit. Ayan. So may pirma. Ito may pirma din. Contract Agreement. Affidavit of Denial. Ayan, mga kababayan. So dito sa Contract of Agreement tsaka Gutesa Affidavit, parehas na parehas po yung pirma, no? Pero dito sa Affidavit of Denial ay iba po yung pirma, mga kababayan. So, pero bakit ayaw nilang bigyan ng kopya itong si Senador Marcoleta, mga kababayan? Para malaman lang naman, mga kababayan. No, kasi ang dami na daw nitong itong notaryo ni Attorney Espera, mga kababayan. 8 books na daw mga kababayan, magkukumpara ka lang naman doon kahit kukuha ka lang naman ng isa, di ba? Bakit ayaw nilang ipasilip? Kaya nakapagtataka, mga kababayan. Opo, pero kasi po sabi ni Executive Judge, na naman! Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopyang ibibigay sa amin. So pipiliin niya yung may pirma na. yung may pirma na, yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge
na siya ang siya ang pipili. Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot. Yan mga kababayan, sabi ni Senador Marcoleta, mukhang hindi lang daw ang abogado ang may problema. Pati daw mukhang nakikita niya itong para sa atin lang mga kababayan. Itong executive judge, ulitin natin mga kababayan. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Nako, lagot kayo kay Senador Marcoleta. Hindi kayo titigilan yan hanggat hindi nakukuha ang hustisya mga kababayan. Nakalimutan nyo ata na si Senador Marcoleta ay bahagi po ng Senado mga kababayan. At hintayin natin yung mga mangyayari. Kung ano ba talaga, kung sino yung mga sangkot dito mga kababayan. So may mga magagawa pa ito si Senador Marcoleta mga kababayan. At ayun, abangan natin yung mga mangyayari sa mga susunod. Kung sino yung mga sangkot dito, bakit ayaw nilang malaman mga kababayan. At tila ginigipit nila si Gutesa talaga. Kaya nakakagalit ito. So ayun mga kababayan, mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po mga kababayan ng ating channel. Maraming salamat po.